This command is clear enough. This is the 6th of the 10 commandments, you shall not murder. Ayan yung talata. Exodus 20:13, meron din yan sa Deuteronomy. Dapat? Kasi di ba, nung bumaba si Moses, binasag niya yan. Lumabas siya ulit sa Deuteronomy. Ang sabi niya naman sa EDD, huwag kang papatay. The judgment for murderers was also clear, prescribed as death. Pag pumatay ka, ang kapalit nun, dapat patayin din eh. Yun yung binabanggit sa Matthew na an eye for an eye, tooth for a tooth. Parang kung ano yung ginawa mo, gagawin sa'yo. Parang gano'n ang batas ng sinasabi. If anyone kills a person, the murderer shall be put to death at the evidence of witnesses, but no person shall be put to death on the testimony of one witness. Kung merong isang saksi, hindi mo pwede patayin yun. Pero kung dalawa yung nagpapatunay, patayin nyo. Ganon? Opo. Mga bilang 35-30 MBP. Sino mang pumatay ng kapwa, ayan o, papatayin din. Yun nga lumaban sa magulang, lumabang ka sa magulang mo, pinapapatay ng Diyos. Grabe ka naman, Brother Willard. Yes! May talata. Hindi ako nagtuturo ng mali. May talata, paninindigan ko ito. Ano po? Mga bilang 35-30, sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Batay sa patutuunan dalawa, dapat dalawa yung saksi. O siya po yung pumatay. Dalawa dapat, pag isa hindi pwede. O higit pang saksi, walang papatayin dahil sa patutuo ng iisang saksi na. Baka nagsisinungaling kasi. Ano po? So liable to death. Sabing gano'n. Moreover, you shall not take ransom for the life of a murderer who is guilty of death, but he shall surely be put to death. Sino mang pumatay ng sinasadya, murder, ay hindi maaaring tubusin ng salapi. Dapat siyang patay. Walang walang antapon. Sa korte, walang parang siya. Hindi ko alam yung word na ginagamit. Ano po? Ayun, parang gano'n. Di ba yung mga buntis, mahal ng Diyos yan. Ang sabi doon sa talata na yun na, pag yung buntis ay nasaktan, sasaktan ka. Pag yung buntis namatay, hindi natin napapatayin ka. Pag yung buntis natanggalan ng ngipin, tatanggalan ka ng ngipin. Pag yung buntis napilayan ng daliri, pipilayan ka ng daliri. Dahil napilayan yung buntis. Ganun katindi yung batas ng Diyos eh. Ano ho? Ang sabi sa 35-31, sino mang pumatay ng sinasadya, murder, ay hindi maaaring tubusin ng salapi, dapat siyang patayin. Ngayon, ano yung pinakikita rito? While don't murder seems like an easy standard to follow, Jesus is about to make a stunning connection between thoughts and action. Connected pala yun sa ating ginagawa at iniisip yung murder na yun na sinasabing huwag pumatay. Anong ibig niya sabihin? God's intent behind the 6th commandment goes far beyond just not killing people. It's meant to be applied at the deepest levels of our thoughts and feelings toward every single person. Ang sabi sa 5:22, but I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Nagalit lang ako, pumatay na ba ako? Ganun ba yan? And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court, and whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the fire hell. Ang sabi dito sa Tagalog para mas malinaw, sa ang dating Biblia, datapwat sinasabi ko sa inyo. Tama yung binanggit kanina, huwag kang papatay sa 5:21. Pagdating sa 5:22, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot, kita mo nga yan, anger leads to murder. Ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus, napupuot ka pa lang, pinapatay mo na yung kapatid mo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kabulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, rana, ay mapapasapanganib sa sanigrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Diyan mo hindi mo pa ginagawa, hindi mo pa sinasaksak. Hindi mo pa sinasaksak. Nagagalit ka pa lang, napupuot ka pa lang. Pinatay mo na. Matindi sa kautusan ng Panginoong Yesus. Yung ending dito sa 28,
ang sino mang tumingin sa babae na may halong pagnanasay nagkakasalan ng pangangalan niya. Hindi mo pa ginagawa. Hindi mo pa nirelate ang babae. May pangangalan niya na agad na kaso. Saan yun? Thoughts. Action. Kita niya ba? Yun yung deepest level na sinasabi na napakalalim dito. Hindi siya basta isinulat lang na do not murder. May kaakibat na galit. Kaya pinapaalis to eh. Ang pangalis dito, ang pangalis dyan para mawala yan. Ano? Ito. Love. Yan ang pamatay dyan. Halimbawa, pamatay sa apoy, tubig. Ito pamatay, dito, ito. Hindi natin pwede sabihin, hindi ko kaya yan, kaya yan. Ayan yung Diyos galit sa atin eh. Bumaba yung kanyang anak eh. Binigay ko tong anak ko, pinatay ito para pantubo sa inyo. Di ba? Paano ito ngayon? Ano ba yung raka? Tingnan nga po natin. Para nagsabi lang ng raka, mapapa-impyerno na, maahatulan ako. The word raka, the Aramaic word, is sometimes translated as fool or useless. Hangal o walang silbi. And even rendered cursed, yung kasumpa-sumpa, or empty-headed. Walang naman yung utak o isip. So using this word in anger against someone places them on dangerous ground according to Jesus. Kaya pala pinaalis to sa atin. Bakit? Yung galit nyo na yan, magdadala sa inyo sa pagpatay. Anger leads to murder. Ano po? Kaya ayaw ng Diyos yan. Ano yung mga gamot nito? Ito, forgiveness. Diba? Kasi ang hirap eh. Aba, utos yan. Sino bang nabuhay ng walang kagalit? Matthew 5:22 sa ASND, ang salita ng Diyos. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit, sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humahamak sa kanyang kapatid, yung sinabihan mo na walang silbi, yun yung raka, wala kang silbi, wala kang kwenta, ay dadalhin sa mataas na hukuman, at ang sinong magsabi ng ulul ka, mga words na masasama, sa kanyang kapatid ay mapapupunta sa apoy ng impyerno. Pero pinatatandaan ko ako na sinabi ni Juan Bautista. Di ba may sinabi si Juan Bautista na, kayong lahi ng mga ulupong. Sakit yun ahas yun Diba? So anong ibig natin sabihin? Yung galit, pag ang tao ay nagalit, kung ano-ano nalalabas diyan sa bibig, na parang tumutusok dun sa kanyang kalaban at parang pinapatay na niya. I don't wanna see you anymore. Parang ganun eh. Ganun yung anger. Ayaw kita makita. Parang ganun. Pinatay mo na. Nakuha niyo po ba? Yung deepest level ng sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Sa English translation. Therefore, if you are presenting an offering at the altar, and then remember that your brother has something against you. So ito may altar eh. May kinalaman to sa pagsimba. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mo, may hinalakit sa iyo yung kapatid. Kung meron kayong hindi unawaan, anong gagawin mo? Iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Ouch! So, hindi ka pala pwedeng humarap o sumamba sa Diyos na punong-puno ka ng galit. Kasi kung ikaw daw ay may galit, abay iwanan mo muna yan. Kasi tayo yung sasamba. Parang gano'n, ano ba to? ASND. Sa ADB. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Ayun mag-reconcile muna kayo. Maging okay muna bago kayo sumamba. Sabi, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Leave there thy gift before the altar and go thy way. First be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift. So, sinasabi ng Panginoong Yesus diyan, malinaw sa talata na ito ay may kinalaman sa pagsamba.